Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito, maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift na energies, kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. Okay, so for some of you, parang may hinihintay kayong message from someone na maaring nasa malayong lugar, long distance situation na mukhang ah, matagal na kayong hindi nag-uusap nitong taong ito and marami kang tanong na gusto mong malaman ng sagot from this person directly kasi mukhang maraming sabi-sabi ka naririnig about this person pero yung mga sagot na gusto mong malaman ay gusto mo sa kanya mismo manggagaling. Kaya parang hinihintay mo na sa kanya mismo manggaling itong mga sagot sa katanungan mo, no? So, tingnan natin. Mukhang itong taong 'to is umiwas, lumayo, biglang naglahong parang bula, hindi ka na kinausap bigla. And then parang, for some of you parang may mutual understanding na sana kayo or for some of you in a relationship with this person, pero bigla siyang nawala. As in parang naglahong parang bula. No, kasi lumipat siya ng lugar, parang sa trabaho, ganyan, or nag-abroad. So, tingnan natin. Outdoors by Archangel Jophiel. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. So, dahil dito sa paghihintay mo sa taong ito, parang medyo na burnout ka na sa trabaho, parang na-depress ka, maraming tanong na bakit ganito, bakit ganyan, bakit siya nawala, bakit kanya iniwan, bakit anong dahilan. Kasi bago siya umalis, mukhang okay naman kayo. Tapos biglang yun, nalaman mo na lang sa ibang tao na parang may iba na siya, ganyan, or bigla ka na lang iniwasan. So, although marami ng sabi-sabi, marami ng chismis, kwento na kaya kanya iniwasan, nawala siya kasi may iba na siya. So, yun yung naririnig mo na tungkol doon sa kung bakit siya nawala, bakit siya umiwas, kasi may iba na siya. So, yun ang naririnig mo na mga sabi-sabi sa mga tao na malapit sa kanya, malapit sa inyo, no? So, tingnan natin. So, may mga specific signs tayo dito ng strong Capricorn. No, maaaring parehas kayong workaholic, nitong taon to, focus sa goal, sa business, ganyan. Pero dahil parang hindi rin halata na may iniinda ka na ganito, no? Kasi nagfo-focus ka pa rin sa work mo. So, for some of you, nangako siya ng kasal, o no, maaaring sinabi niya na pagbalik niya magpapakasal kayo or bago man siya umalis engaged na kayo or doon na papunta sana. Kumbaga may plano na kayo sa future, may plano na kayo magpakasal, tapos biglang ganun, biglang nawala, biglang hindi na nagparamdam. So we have here the snake. So maaaring isang reason kung bakit, no, may lumingkis na snake energy dito. We also have here the Philo Knife, traffic lights and tide. Okay, so bottom card is medication. Okay. So for some of you, no, itong taon to is nagigilty. Nagigilty siya sa nangyari, sa ginawa niya sa'yo. Although natukso with this snake, natukso siya. So malinaw dito na may third party situation. So nagigilty siya sa ginawa niya sa'yo. With this pillow, hindi siya makatulog dito, no? And with this knife, parang ayaw niya lang aminin sa'yo kasi alam niya masasaktan ka, pero dahil sa ginawa niya, mas nasaktan ka, no? Bago siya umalis, parang gusto niyang sabihin na sana sa'yo, pero dahil siguro may iba ka pang mga problema na pinagdadaanan is hindi niya sinabi, wala siyang sinabi. No, with this medication, parang may pinagdadaanan ka pang ibang naging problema. Kaya ayaw niya siguro na dumagdag pa siya.
Okay, so tingnan natin sa ating tarot messages, oracle cards natin. And mukhang nahihirapan na rin 'tong taong 'to na makatakas sa sitwasyon na pinasok niya with this tide card natin. So mukhang for some of you, lihim na siyang nagpakasal or may family na, ganyan. Nagkaroon na sila ng anak nung person na yon. Kaya parang mahirap na siyang takasan pa yon, no? So, kumbaga, for some of you, parang sa'yo nangako ng kasal, pero sa iba niya tinupad. Sa'yo nangako, no? Pero sa iba pala tutuparin. So, first card natin. This is not over yet. Okay, so may ano pa, may posibilidad pa na magkausap kayo ulit, na makontak mo siya, mag-reach out siya. At yung mga tanong mo, pwede niyang masagot, no? Kasi with this card na hindi pa tapos, hindi pa totally napuputol yung ugnayan nyo nitong taon to. Unless i-cut cord mo na siya, ganyan, putulin mo na totally yung ugnayan nyo nitong person na to. Pero from this person, hindi pa rin siya totally nakaka-let go sa'yo. No, with this pillow card, guilty siya sa nangyari, sa nagawa niya. Kasi parang sinasabi niya rito, natukso lang ako. Parang hindi ko ginusto yung nangyari, natukso lang ako gano'n, 'di ba, dahilan ng mga ganyan. Ayan, business is business, pero kahit na gano'n, tuloy pa rin ang buhay, no, focus ka sa business mo. Lalo na kung business partner mo 'to, 'di ba? So ang laking problema na nangyari dito. So I have fear and anxiety. So ngayon, ina-anxiety siya sa ginawa niya sa'yo, no? Talagang guilty siya and, alam niya yung pagkakamaling ginawa niya. Although siguro ano parang, nahihiya na rin 'tong taong 'to humarap sa'yo, sabihin sa'yo yung totoo kasi alam niya mali yung ginawa niya 'no, parang naduwag siya na harapin ka. Pagkatapos ng ginawa niya, ayan, kaya nag-let go na siya, nag-walk away ng tuluyan. And sinasabi niya rin dito na still may feelings pa rin siya sa'yo, I'm so in love with you, ayan. So hanggang ngayon may feelings pa rin siya pero ano, natukso, ayan. Feeling left out in the cold. So ito yung ano mo ngayon, pakiramdam mo na ginost ka niya, iniwan ka niya sa ere, ayan. Parang ang lamig-lamig na ng biglang okay naman kayo bago siya umalis tapos biglang nanlamig, biglang nagbago yung ihip ng hangin. So, we also have here, I miss you so much. Pero nami-miss ka nitong person na 'to, 'no? Parang napilitan lang talaga siya ro'n sa taong 'yun kasi parang no choice na or kumbaga na natukso siya, nagkaroon sila ng ano, 'di ba, biglang nabuntis or nakabuntis, ganyan. So, mahirap ng takasan yung sitwasyon na pinasok niya. Kaya kahit gusto man niyang bumalik sa'yo is mahirap na. So, we also have here, I want to protect you. So, parang gusto ko na rin diyang protektahan against doon sa person na yun kasi baka ikaw pa ang palabasin na mang-aagaw, ganyan, kabit, 'di ba? So, gusto ko lang din niyang protektahan from that ano, kaya parang totally nag-cut off na siya after ng huling pagkikita niyo. Moving forward, okay? So, moving forward na from another ano na tayo, 'no? So, malinaw dito na mahirap na bumalik itong person na 'to. Although, this is not over yet, yung pag-uusap niyo, yung hinihintay mo na pakikipag-usap, communication, kumbaga closure with this person is hindi pa naman yun ano, natatapos. So, pwede pa rin kayong makapag-usap nitong person na 'to about doon para maliwanagan ka lang, 'di ba? So, kuha tayo ng mga initials natin. Kumbaga ma-explain man lang niya bakit. So, kumbaga magkaroon ng closure para totally maka-move on ka ng maayos from that situation. Okay? So, kuha tayo. We have letter P, K, Q, Z, letter G, letter V, X, H, letter T, D, and yung bottom card natin is letter B. Okay. So, mukhang foreclosure na lang 'tong hinihintay mo. Kumbaga, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Kasi kumbaga parang sa iba pala siya ikakasal. Sa'yo nangako, sa iba pala kinasal, parang gano'n. Parang pinagtagpo lang pero hindi tinadhana. Kumbaga itong anong ito is, connection na 'to is
malaking lesson for you para maging stronger ka sa susunod mong mga relationship is maging wise ka na, no? So at least may natutunan ka sa connection na to, kung karmic man to or kung ano man tong lesson na natutunan mo dito sa connection na to, sana hindi na maulit pa sa susunod mo magiging relationship na, or sana yung susunod mo is for lifetime na, 'di ba? So at least may natutunan ka naman na at naging mas matatag ka sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Okay, so kuha tayo ng mga blue card natin dito. We have here deception. Kasi an talaga no? Pinaniwala ka niya na okay kayo tapos ganun pala. Yun na pala yun. Huling pagkikita nyo na pala yun. Pero yung pag-uusap is pwede pang may mangyaring pag-uusap. We have here reminiscing. So, ayan, talagang pilit pa rin binabalikan na nakaraan kasi wala ngang closure na nangyari. So, yun ang mahirap, no? Lalo na at tinakasan ka na lang basta na walang closure. So, yung hinihintay mo na pag-uusap with this person is pwedeng mangyari very soon. So, ihanda mo na lang yung sarili mo sa magiging parang reason niya, parang sa closure na rin, no? Kasi mukhang mahirapan na talaga itong person na to na bitawan yung naging desisyon niya. Kaya siya umiwas. Okay, so tingnan natin sa general signs and messages natin dito. So we have here lake. So mukhang marami kayong memories together sa isang lake na siguro malapit sa inyo, ganyan, doon kayo lagi nag-date, maraming memories. Ayan, mirror and past person. So talaga kasi for some of you parang iniisip niyo na mirrored souls kayo nitong past person na to. Pero dahil sa nangyari parang na-realize mo na you're not meant to be. So move forward. Okay? So tingnan natin to. We have here Aquarius sign number 3, Leo sign, August. So this August, pwedeng mangyari sa August itong pag-uusap nyo nitong person na to. So, kung naman ang mapag-usapan ninyo is nasa sa inyo na yan. Okay? So, we also have here skin tag. Ayan, karmic relationship. So, maaaring this is a karmic relationship lang na kailangan mong lampasan at matutunan kung ano man yung lesson na yun. Kasi, pag inulit-ulit mo yung mga pagkakamaling nagawa mo, is hindi ka talaga matututo. Hindi mo mahahanap yung love na para sa'yo kung paulit-ulit mo lang din gagawin yung mga pagkakamali mo in your previous relationship, no? Kaya mga karmic lesson na yan, mga karmic relationship na yan, dinadaanan lang yan, hindi yan tinatambayan, no? Hindi yan isinasabuhay, ganyan. Kasi yung mga taong yan na dumaan sa buhay mo na walang naging magandang dulot is nagbibigay lang yan ng mga lesson sa buhay natin para mas maging matatag tayo, para sa susunod mas wais ka na, hindi ka na maluloko, hindi ka na maguguyo, hindi ka na madaling bilog-bilugin, ganyan. So, 'di ba, alam mo na, susunod, wag nang ganon. Okay, so we have here responsible and hilarious. We also have here dimple. So, maaaring ayan mga characteristics ng mga magiging next relationship mo. Yan ang hanapin mong characteristics, yung responsable, yung mapapasaya ka. Ayan, so another parang bonus pa, may dimple pa, di ba? And we also have here summer. So mukhang sa summer or this summer na lumipas na summer, mukhang na-meet mo siya, ganyan. And we also have here Capricorn, March, and 9. Okay, so mga special number and month. So, pwedeng March 9. So, pwedeng nung summer, March 9, may nakilala ka during those, summer vacation, ganyan. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.